Mga celebrities na tatakbo sa nalalapit na eleksyon ngayong 2025. Marjorie Barreto. Magbabalik politika ang aktres at dating konsehal ng Caloocan City na si Marjorie Barreto. Tatakbo siyang muli sa pagkakonsehal sa 1st District ng Caloocan sa ilalim ng kampo ng kasalukuyang alkalde na si Along Malapitan. Mahigit 10 taon na rin mula noong manilbihan siya sa Caloocan at sinabing challenging, terrifying and exciting ang kanyang pagtakbo ngayon. Dennis Padilla. Ang dating komedyante at politiko na si Dennis Padilla naman ay muling sumabak at tatakbo sa 2nd District ng Caloocan City bilang konsehal. Tumakbo siya noong 1998 to 2007 at naupo sa parehong pwesto. Sinubukan niyang tumakbo noong 2022 subalit hindi siya nanalo. Tumatakbo si Dennis bilang independent candidate. Alfred Vargas. Ang kasalukuyang konsehal ng District 5 ng Quezon City na si Alfred Vargas ay naghahangad na makuha muli ang kanyang pwesto sa konseho ng lungsod. Unang tumakbo sa politika ang aktor noong 2010 bilang konsehal ng District 2. Sumunod naman ay noong 2013 kung saan siya nagkaroon ng pwesto sa Kongreso at na-re-elect noong 2016 at 2019. Nagpalit sila ng kapatid na si PM Vargas ng pwesto dahil tapos na ang 3 terms ni Alfred bilang congressman. Aiko Melendez. Tumatakbo muli si Aiko bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City sa ilalim ng Serbisyo ng Bayan Party. Dati siyang kumatawan sa 2nd District ng QC at naupo ng 3 magkakasunod na termino. Nagpahinga siya sandali at bumalik sa showbiz. Taong 2019 nang magdesisyon siyang tumakbo muli bilang konsehal. Ang halalan 2025 ay ang ikalawang termino niya bilang District 5 Councilor kung sakaling manalo siya. Angelo De Leon. Ang pagtakbong muli ng aktres na si Angelo ang magiging ikalawang termino niya sa pagiging konsehal ng 2nd District ng Pasig City. Kasama siya sa tiket ng kasalukuyan at tumatakbong alkalde ng lungsod na si Vico Soto. Si Angelo ang nakakuha sa pinakamataas na boto noong 2022 sa pagkakonsehal. Willie Revillame. Ang game show host at komedyante na si Willie Revillame ay matagal na pinag-isipan ang pagpasok niya sa politika. Maraming beses niyang sinabi noon na hindi niya kailangang maging politiko para makatulong sa tao. Nagagawa naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang programa. Subalit nagbago ang kanyang desisyon noong 1 taon at ngayon ay tatakbo bilang senador. Philip Salvador. Pagka-senador naman ang target na posisyon ng aktor na si Philip Salvador sa darating na eleksyon. Matagal na siyang sumusubok sa politika at unang tumakbo bilang vice-alkalde ng Mandaluyong noong 2001 pero natalo ito. Tumakbo muli bilang vice governor ng Bulacan noong 2016 pero natalo rin. Umaasa siya ngayon na makakapasok siya bilang senador. Bong Revilla, Brian Jolo and Lani Mercado. Muling tatakbo bilang senador si Bong Revilla. Matagal na rin siyang naninilbihan sa bayan na nagsimula sa pagiging vice-gobernador ng Cavite noong 1995 at gobernador noong 1998. Taong 2004 nang una siyang maupo bilang senador. Ang anak niyang si Brian ay kasalukuyang nakaupo bilang kinatawan ng Agimat Party List. Muli siyang tumatakbo sa kaparehong posisyon ngayong eleksyon. Ang kapatid naman niyang si Jolo ay tumatakbo bilang 1st District Representative ng Cavite. Ang misis ni Bong na si Lani Mercado, na dating mayor ng Bacoor, ay hangad din na makaupo sa kanyang 2nd term bilang 2nd District Representative ng Cavite. Tito Soto and Gian Soto. Tumakbo si Tito Soto bilang vice-presidente ng bansa noong 2022 elections, ngunit hindi pinalad na manalo. Hangad naman niya na makabalik muli sa pwestong kanyang naiwan noon at tumatakbo ngayon bilang re-electionist sa pagkasenador. Ang anak naman niyang si Gian ay nasa huling termino na ng kanyang pagka-vice-alkalde sa Quezon City kapag nanalo ngayong eleksyon. Manny Pacquiao. Unang naupo si Manny noong 2010 bilang kongresista ng Sarangani Province at nahalal muli noong 2013. Tumakbo siyang muli noong 2016 bilang senador at siya ay nanalo. Hinangad naman niya na tumaas ang posisyon at tumakbo bilang pangulo noong 2022, subalit natalo ni PBBM. Ngayong darating na eleksyon ay susubukin niyang makabalik bilang senador. Lito Lapid. Matagal nang nasa politika ang action star na si Lito Lapid. Naupo na siya noon bilang gobernador at vice-gobernador ng Pampanga.
Matapos ito ay tatakbo siya dapat bilang mayor ng Angeles City noong 2004 pero hindi itinuloy at tumakbo na lamang bilang senador. Re-election naman ang hangad ngayon na makuha ni Lito. Zanjo Marudo. Ang aktor na si Zanjo naman ay low-key na tumatakbo at nominee ng ASAP na party list. Todo kampanya nga ang kanyang mother-in-law na si Sylvia Sanchez para sa posisyong kanyang tinatakbuhan. Nakilala si Zanjo matapos sumali sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition noong 2006. Kasal siya kay Rhea Atayde noong March 2024 at isang bagong ama sa baby nila na si Sabino. Aramina. Pinili naman ng aktres at entrepreneur na si Aramina na tumakbo bilang konsehal ng 2nd District ng Pasig City ngayong 2025 elections. Kasama siya sa tiket ng tatakbong mayor na makakalaban ni Vico Soto na si Sara Diskaya. Ang ama niyang si Chuck Matay ay naupo bilang kongresista noon ng Quezon City. Ang lolo naman niya na si Mel Matay ay naging alkalde ng lungsod. Bayani Agbayani. Ang komedyante na si Bayani Agbayani ay hindi kaagad na ibalita ang pagtakbo niya sa 2025 elections, kaya naman marami ang nagulat dito. Ang abogado kasi ng partido ang naging kinatawan niya sa paghain ng COC. Siya ang second nominee ng Tupad Party List ngayong darating na eleksyon. Hiniling at ipinagdasal niya ang pagtakbo at nang makakuha ng senyales, kaagad niya itong itinuloy. Vilma Santos and Luis Manzano. Magbabalik naman sa pagkagobernador ng Batangas ang star for all seasons na si Vilma Santos Recto. Una niya itong naging posisyon noong 2007 hanggang 2016. Matapos ay naging kongresista siya sa 6th District ng Batangas. Ang panganay naman niyang anak na si Luis Manzano, ang running mate niya na tumatakbo bilang vice-gobernador ng Batangas. Ang bunsong anak naman niya na si Ryan Christian Recto ay tumatakbo rin bilang 6th District Representative ng probinsya. Iliana Brothers. Magbabalik naman sa serbisyo publiko ang magkakapatid na Iliana. Si Anjo ay tumatakbo bilang vice-alkalde ng Calamba, Laguna, kasama ang running mate at dating mayor na si Timmy Chipeco. Ang kapatid naman niya na si Polly ay pagkakonsehal ang target na makuha. Ang isa pa nilang kapatid na si Ryan ay re-electionist naman sa 2nd District ng Parañaque City. Abby Viduya. Ang dating aktres at misis naman ni Jo Marie Iliana na si Abby ay tumatakbo ngayon bilang konsehal ng 1st District ng Parañaque City. Ang aktor at mister na si Jo Marie ang siyang outgoing councilor ng 1st District ng lungsod. Ikinasal sila noong November 5, 2023 sa Las Vegas, Nevada, USA. Aaron Villaflor. Ang aktor na si Aaron naman ay tatakbo bilang board member ng 2nd District ng Tarlac. Ito ang unang beses na sasabak siya sa politika. Dating contract artist ng Star Magic si Aaron at nagsimula sa showbiz matapos maging runner-up sa 2nd season ng reality competition na Star Circle Quest noong 2004. Nasa Viva Max na mapapanood ngayon ang aktor. Kai Cortez. Naghain ng kanyang COC ang aktres at anak ni Rez Cortez na si Kai bilang konsehal ng Taytay Rizal, kung saan siya ay pinanganak at kasalukuyang naninirahan. Nakilala si Kai sa showbiz dahil sa galing at talento niya sa pagpapatawa at nakagawa ng maraming pelikula. Graduate siya ng theater arts sa UP Diliman. Umaasa siya na manalo para mas maraming tao ang kanyang matulungan. EJ Falcon. Unang naupo ang aktor na si EJ Falcon bilang vice-gobernador ng Oriental Mindoro noong 2022. Pero sa darating na eleksyon, hangad naman niya ang maging kinatawan ng 2nd District ng probinsya at maupo bilang kongresista. Nakilala si EJ matapos maging big winner sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus Season 2 noong 2008. Jeremy Marquez. Kasalukuyang nakaupo ang anak ni Joey Marquez na si Jeremy bilang chairperson ng Optical Media Board. Tumatakbo ngayon si Jeremy bilang kinatawan at nominee ng Solo Parents Party List. Kasalukuyan din siyang barangay chairperson ng BF Home sa 2nd District ng Parañaque City. Joaquin Domagoso. Target naman na makuha ni Joaquin ang posisyon bilang 1st District Councilor ng lungsod ng Maynila. Siya ay tatakbo sa ilalim ng partido ng kanyang ama, ang dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno, na kandidato rin ngayong taon at umaasang makakabalik sa naiwan niyang pwesto noon. Isko Moreno. Taong 2022 nang magpahinga sa pagiging public servant ang dating alkalde ng Maynila na si Isko. Hindi kasi siya pinalad na manalo sa tinakbuhang posisyon bilang Pangulo ng Bansa.
Una siyang naging konsehal noong 1998 at naging vice-alkalde noong 2007. Nahalal siyang alkalde ng lungsod noong 2019 at naupo ng isang termino. Maricel Morales. Nagbabalik naman sa politika ang dating aktres na si Maricel Morales. Muli siyang tatakbo ngayong eleksyon bilang konsehal ng Angeles City. 6 na taon din siyang nagpahinga bilang isang public servant. Nanilbihan siya noon bilang konsehal sa loob ng 9 na taon. 2019 nang matalo siya sa pagtakbo niya bilang vice mayor. Angelica Jones. Naupo si Angelica bilang board member ng 3rd District ng Laguna noong 2010 hanggang 2016 at muli noong 2019 hanggang 2022. Tumakbo noong 2016 bilang vice governor subalit natalo ito. Ngayong taon ay hangad niyang maupo muli bilang board member ng 3rd District ng Laguna. Mocha Uson. Pagka 3rd District Councilor naman ang nais makamit ng dating appointee ni FPRRD na si Mocha Uson. Tumatakbo siya sa lungsod ng Maynila at pangarap naman niya na makapagsilbi sa lokal na gobyerno. Dati siyang naging Deputy Administrator ng OWA, Assistant Secretary for Social Media ng Presidential Communications Office at board member ng MTRCB. Dan Fernandez. Matagal na ring naninilbihan sa bayan ang dating aktor na si Dan Fernandez. Naupo na siya noon bilang alkalde ng Santa Rosa noong 2016. Sumunod ay naging congressman ng Laguna. Pero hindi siya tatakbo as re-electionist sa kongreso ngayong taon. Bagkus ay tatakbo bilang gobernador ng Laguna. Lou Veloso. Marami ang nalungkot nang mawala ang karakter ni Lou sa seryeng Batang Quiapo. Kinailangan kasi niyang mawala sa istorya dahil tatakbo siya bilang re-electionist sa pagkakonsehal sa 6th District ng Maynila. Marco Gumabaw. Unang sabak ito ng aktor na si Marco Gumabaw sa politika. Siya ay kandidato bilang 4th District Representative ng Camarines Sur sa ilalim ng kampo ng mga Villafuerte. Ang ama niya na si Dennis Roldan ay naging kinatawan ng 3rd District ng Quezon City noong 1992. Arjo Atayde. Tumatakbo muli ang aktor na si Arjo bilang kinatawan ng 1st District ng Quezon City. Hangad niyang makuha muli ang pwesto sa kanyang ikalawang termino. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng Nationalista Party. Wendell Ramos. Naghain ng kanyang COC ang aktor na si Wendell Ramos noong isang taon. Tatakbo kasi ito bilang konsehal sa 4th District ng Maynila. Hindi naman nasurpresa ang pagtakbo niya dahil nakikita na siyang dumadalo sa mga charity events ng tumatakbong mayor ng lungsod na si Sam Versosa. Daniel Fernando. Ang dating aktor at matagal ng politiko na si Daniel Fernando ay muling tatakbo bilang gobernador ng Bulacan sa kanyang huling termino. Nauna na siyang naging kabataang barangay chairman ng Giginto, Bulacan noong 1980. Naging provincial board member ng 2nd District noong 2001 at vice-gobernador ng probinsya noong 2010. Enzo Pineda. Unang sabak ng aktor sa politika bilang kandidato sa pagkakonsehal ng 5th District ng Quezon City. Isang reservist si Enzo na nakumpleto ang military training noong 2020. Siya ngayon ay isa ng Marine Corps 2nd Lieutenant. Yul Servo. Pinasok ng aktor na si Yul Servo ang politika noong 2007 bilang 3rd District Councilor ng Maynila. Naupo naman siya bilang kinatawan ng kaparehong distrito noong 2016 hanggang 2022. Siya ang kasalukuyang vice-alkalde ng lungsod matapos na manalo noong 2022 elections. Muli siyang tatakbo sa parehong posisyon ngayong eleksyon. Monsur del Rosario. Ang actor turned politician at former taekwondo champion na si Monsur ay tumatakbo naman ngayon bilang vice-alkalde ng lungsod ng Makati. Running mate siya ng dating senador na si Nancy Binay na tumatakbo naman bilang alkalde. Naging konsehal na ang aktor noong 2010 hanggang 2016 at kinatawan ng 1st District ng Makati noong 2016 hanggang 2019. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Type your comments below.